Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po sa tabi ko itong Suzuki na drop side 4x4. Ito po ay modelo galing sa Mindanao. Doon po ito binili, dinala dito sa Rizal para ipa-convert sa atin po dito kay Autorans. Kasi po, napanood po ni Mr. Mark Henorga, yung may-ari po nito, yung mga vlogs ko tungkol doon sa ginawa kong conversion sa Altera. May Wrangler pa na owner type Jeep at mayroon pong brand new na MUX. Kinonvert ko po yon na malagyan ng preno sa pamamagitan ng kamay. Yun po ay pag-aari ni Kuya Ray. So si Kuya Ray, yung nakita nyo po sa mga vlogs ko na 2 beses ko na i-vlog yon, na siya po ay nakasaklay. Yung isang paa niya talaga dito sa kaliwa ay talaga po nga may problema. Ang isang paa naman niya na itutukod niya pero hindi po talaga yung katulad ng normal na paa na mayroon tayo. So, si Kuya Ray, gustong-gusto niya talaga makapagmaneho dahil bata pa siya, nagmamaneho na siya, kaya lang nagkaroon ng problema, nagkasakit siya, so ganun nga po ang nangyari. Ngayon, nagawa po natin kay Kuya Ray yun, nakatatlo po tayo. So ito po, napanood ni Mr. Mark Henorga, yung ating mga video na yon, at ito nga po ay para sa kanyang tatay. Yung tatay po niya, dati ring driver, na naaksidente naman, naputol ang 2 paa. So naisama na po ni Sir Mark yon dito, si Mr. Henorga, yung si Daddy Henorga, at sabi niya, gustong-gusto niya makapag-drive. Kayang-kaya naman daw niyang i-drive yon, basta magawa ko lang daw yung katulad nung kay Kuya Ray, na ang preno ay nandito. Kaso si Kuya Ray, meron pang isang paa na itatapak niya ng accelerator. Samantalang itong si Mr. Henorga, putol po talaga yung 2 paa niya. Kaya ang mangyayari, yung accelerator, pati yung preno, nandito sa kanang kamay niya, at yun naman pong kaliwang kamay ang sa manibela. Ito po, pakita ko po sa inyo. O ito mga kapatid, nakapesto na po ako. I-start ko yung engine para makita nyo kung gumagana itong prenong inilagay ko dito. Yan. So syempre, lagay sa park, handbrake, tapos apak sa preno. Teka, isipin ko na lang na ako yung walang 2 paa. So okay, lagay sa park, handbrake, tapos preno. Ganyan. So ito na lang muna pangahawa ko dahil syempre, PWD ka nga putol yung 2 paa mo. So kanya-kanya na lang to ng diskarte. So ayan, i-start ko. Lumambot kasi nagkaroon na ng vacuum. So yan, naka-start na ako. Kung ako ngayon si Sir Henorga, ilalagay ko ngayon to sa drive. Ayan. Tapos ibababa ko ngayon yung handbrake. Nakapreno ako, nakahawak ako dito. Tapos ililipat ko na yung kamay ko dito at dito na yung isang kamay ko. Kapag po ito ay gusto ko nang paabantihin, ayan mga kapatid, i-release ko lang ng konti itong preno. Katulad din na yung normal na pagmamaneho mo ng automatic na sasakyan. Ayan, bibitawan ko yung preno, naka-release na yung handbrake. Ayan, naabante na po yan. Ayan. Okay. Ito po kasing accelerator, hindi pa ito nakakabit. Sana kanina nung pag-abante ko, syempre kung binitawan ko na yung preno, i-abante ko ng ganon. Ayan, halimbawa, ito, ganyan. Abante ko ng ganon. So ngayon, hindi pa nakakabit tong accelerator. Bukas pa namin maikakabit ito. Okay, babalik ko ngayon sa reverse. Nakapreno ako, hawak ko yung preno. Okay, bibitawan ko ngayon ng preno. Ayan, i-release ko ng konti. Atras ako. Ayan. Preno. Okay, balik na tayo rito. Handbrake. So ganito rin yung gagawin ni Mr. Henorga. Siyempre, nakapark na ako, naka-handbrake na ako, release ko na yan. Ayan na. Okay, patayin ko muna engine. Mga kapatid, hindi po ito simpleng bagay. Nung una, bago ako pumayag, bago ako umuo, kaya Sir Henorga, nag-isip muna kami, nagplano muna kami ng mga anak ko, si Engineer Russell, kung kaya ba namin gawin. Kasi baka mamaya, baka pag ginawa ko to, ay maaksidente si Sir Henorga. Kaya lang, talagang ipinilit po nila, sabi niya kaya niya. Anyway, hindi naman daw niya to gagamitin sa mga highways, doon lang sa probinsya nila or dito sa Binangonan kung saan sila nakatira, doon lang nila gagamitin. Pero sabi niya, meron na rin siyang nagamit, hindi nga lang itong katulad nitong binili sa kanya ng mga anak niya. Ito po kasi ay 4x4 na automatic. So yung nagamit niya automatic din pero hindi 4x4. So gagamitin niya to diyan sa lugar nila. Okay, nandito na po yung accelerator. Bumili kami ng pyesa ng motor. Ito ay para sa motorsiklo. Yan yung accelerator at ito na rin po yung preno. Ayan. So ito, kung mapapansin nyo, medyo muuga-uga lang, ipapaayos ko pa yan, papatibayan ko pa, madadagdagan ko yan ng brace dun sa ilalim.
Tapos yun na nga yung accelerator nandito. So kung halimbawa, umiikot-ikot siya, try ko ulit start ko ulit. Dahil ito naman ay power steering, ayan, lumiliko siya. Ganun lang naman, di ba? Tapos nandito pa rin yung accelerator niya. Ayan. So kung talagang kailangan niya mamreno, hilahin niya lang, preno na yon. Tapos kung bababa na siya, siyempre, dito na lang yung isang kamay, lagay niya sa park, handbrake niya, tapos yon, patayin na niya. So, ito po yung magagawa ko muna para kay Sir Henorga. Simple lang naman yung design at sana makatulong. Si Sir Henorga po, meron po siyang professional driver's license at nakapag-renew pa nga po siya eh. So, sana wala akong nalalabag na batas dito, pero ito pong ginawa ko ay para sa kanya, para sa isang subscriber natin na PWD na gusto pa niyang magmaneho ng kanyang sasakyan. Sa mga bagong technology ngayon, hindi na kailangan ni Sir Henorga ng ganito. Kasi meron na doong mauupo ka lang sa sasakyan mo at bahala na yung satellite, bahala na yung technology ng sasakyan na yon, siya ang magdadrive sa'yo. So mga kapatid, puntahan naman natin yung mga pyesa ko doon na kasi ang pinag-uusapan natin ay safety. So ito, para maging safe si Sir Henorga, kailangan pa-practicein niya ng todo itong sasakyan na to. Ngayon, puntahan naman natin yung aming project dito. Naku po, magugulat kayo. Ayan, magugulat kayo dyan. Kung ano-ano ang mga nakalagay na pyesa dyan na talaga pong hindi siya safe. Ipapakita ko po sa inyo. Ito pong crosswind na to, modelo po ito, 2017 model. Pina-set up po niya para magamit niya sa off-road. Para po sa akin, ito po ay hindi set up. Ito po ay set down. Paano ko po nasabi yon? Nung araw po mga kapatid, nung nagsisimula pa lang si Autoruns, gumawa po kami ng maraming drop kit na project. Kasama na po doon yung mismong sarili naming sasakyan, yung aming crosswind, na ngayon ay 4x4 na. Hindi na po siya drop kit. Pero lahat po ng mga nagawa naming drop kit na yon, sa totoo lang, hindi siya naging perpekto. Marami siyang naging problema. Kaya po, lahat din ng mga ginawa naming drop kit na yon ay pinalitan ko yon ng double wishbone suspension. At doon lang po talaga naging maayos ang takbo ng mga crosswind na yon. Ibig sabihin, nagkaroon kami ng trial and error. So habang ginagawa naman namin yung sariling amin, ay na-correct namin ang lahat ng bagay. Pero ito pong gawa na to, masasabi ko po na hindi po ito dapat talagang gamitin. Kasi po, bagsak na bagsak po ito pagdating sa safety. Ito po ay katulad din ng mga ginagawa namin nung araw, pero malayong-malayo po yung gawa namin dito. Kasi ito po ay winelding nila, nilagyan nila ng mga maling tornilyo. Tapos kung magkakaproblema ka, hindi mo na to maaayos. Kung halimbawa, ginamit mo to sa trail. Tapos nasira itong tie rod, itong tinuturo ko na to. Hindi mo nga siya matatanggal eh. Tignan mo RJ, paano mo matatanggal to? Ang tie rod po nakapasok dito sa knuckle. Ito pong knuckle na to, conversion kit yan. So dahil nga kailangan mong magtaas, no, mag-lift. So ang gagawin mo, itong tie rod na to na originally nakasaksak dito, naglagay ka ngayon ng conversion para tumaas siya dahil itataas mo yung body mo. Tataas kasi yung center link, so maiiwan yung tie rod, ang mangyayari nakaganyan siya. So para pumantay siyang ganyan, naglagay ngayon sila nitong conversion kit. Yan. Kaso ang problema, dahil sa hindi tama yung mga butas, tingnan nyo po, winelding na nila to. Yan, naka-welding. Pati itong tornilyo, naka-welding na rin dito. At tignan nyo po yung tornilyo na to. Tignan mo to, RJ. Ayan, oh. Tignan nyo yung loob niyan. Papasok itong aking caliper. Ayun, oh. Kasi kinabitan nila ng maliit na tornilyo. Ako, nung gumagawa ako niyan, sakto lahat at nakahakab. Lahat po, dahil may sarili akong torno dito, lahat po yan ay may hakab. Nakaganon siya. Para hindi siya kakalas. Ito dahil sa walang ganon, winelding nila. Ngayon, kapag nasira itong tie rod, hindi mo na ito matatanggal dahil nakabara na itong tornilyo. Ayan, oh, untog na siya dyan. Kaya kung halimbawa, nag-trail ka, sumama ka sa mga nag-off-road, nasiraan ka ng tie rod end, wala na. Hindi ka na makakaalis doon kasi kailangan mo munang grinderin to. Paano kung walang kuryente doon? O, maglalagari ka talaga. Lalagariin mo yung mga tornilyo na yan. At kapag ka pinalitan mo ng tie rod, yun, magtutornilyo ka na naman ng maliliit. So, ganun din yung ginawa nila dito sa kabila. Ayan, o. Yan. Tapos dito rin, naka-welding na yan. Tapos yung mga butas nila dito, mali po lahat. Hindi po siya conical.
Kasi ang butas niya dapat nakaganon, conical yon. Kasi ang ating mga tie rod, pati yung ating mga ball joint ay conical din. Pag ganun siya. So, hindi siya magiging fix, hindi siya magiging matibay kung hindi siya conical. Dahil yung conical, habang hinihigpitan mo yon, kumakapit yung body nito, nung tornilyo, nung bolt na yan. Kaya nga pagka nagtatanggal ng tie rod, yung iba pinupukpok pa talaga eh. Saka meron din naman talagang pantanggal. Kaya lang, ang dami ko nang nabili ng pantanggal na yun, napuputol sa tindi nitong mga ball joints na yan, yung kapit niya. Kaya talagang karamihan dyan, pinupukpok na lang. So, ito pong design nila sa ginawa nilang drop kit, delikado po talaga. Hindi talaga siya safe. So, isinama ko to sa vlog para kung meron kayong ganito na plano na gawin nyo to, dapat ang gawin nyo yung mas safe. Wala naman akong masasabi dito sa design na yan. Wala, dahil ginawa ko rin yan before. Kaya lang, ang naging problema ko, doon sa mga drop kit ko, palibhasa nga po kasi itong mga crosswind ay isa lang, single lang yung kanyang suspension, lower suspension. Kapag kinabitan mo na ng malalaking gulong, ay nahihirapan na siya, hindi na siya stable. Yun lang ang problema ko sa drop kit ng mga ginawa namin. Hindi naman pwedeng maliit lang ang gulong mo. Kaya nga ang nangyayari doon, nasisira pa yung mga bushing nung maliit na suspension na yon, yung nag-iisa. Samantalang yung mga double wishbone suspension, mga kapatid, very stable yon. Tama-tama, napakatibay nun, napakatatag nun. Lahat po ng mga drop kit na ginawa namin nun, pinalitan ko po yun nung suspension na ginagamit doon sa mga custom van ng mga Isuzu. Sikat na sikat po sa Japan yan. Yan yung parang bahay mo na. At yan din po ang ginagamit, yung suspension na yan, ng mga nag-a-assemble ng mga Wrangler dito sa Pilipinas, dyan sa Pampanga, pati yung nag-a-assemble ng mga Hammer. So, ganun katibay yun. At yun ang ikinakabit ko ngayon dito sa mga crosswind na nagpapakonvert ng double wishbone suspension. Meron ditong pyesa na talagang hindi ko to mapapalampas dahil ito pong strut bar. To. Yung strut bar, nakakabit din yan doon sa lower suspension. Ito ay ginagamit din sa adjustment ng caster. So habang inihigpitan mo yung mga tornilyo dito, nag-a-adjust yan, nahihila mo yung lower suspension, doon mo na-adjust yung caster niya. At dahil nga sa nag-lip sila, nag-drop kit sila, so, siyempre, tataas ngayon yung body. Yung body, doon nakakabit yung mounting nito. So, tataas yan. Dito. So, paano mo ngayon ihahabol to? Ang ginawa nila, binend nila at pinutol nila. Ayan. So, delikado na po yan. Pati nga yung tornilyo, winelding na dito eh. Ayan o. Winelding na nila yung tornilyo. So, delikado. Ito po ay talagang napuputol. Pag naputol to, wala nang control ngayon yung isang gulong mo doon sa lower arm. Dahil ito yung humahawak bilang brace niya na nagpapatibay doon sa lower arm. So kaya may goma yan kasi lower arm mo umaakyat, gumagalaw din yan, ganyan. Pero tignan nyo naman ang ginamit na goma. Hindi na po ito masasabing goma, bushing. Ayan. So lahat ng mga delikadong bagay na to, nakita namin dito sa crosswind na yan. Modelo po yan. Ito nga pinutol pa dinugtong eh. Oh. Ayan. Tingnan nyo to, napudpud na. Oh. Kinain na ng bakal. Kasi ito po, pag ito yung mga nasa crosswind nyo, may bushing pa yan eh, para hindi ito tatama doon sa mounting niya. May bushing yan. Okay, nung dumating sa amin to, hindi ako ang inabutan, si Engineer Russell. So syempre, nakita kagad nung anak ko, yung lahat ng mali. So sinabi niya kagad doon sa may-ari, Sir, hindi to safe. Pinakita niya lahat yung problema. So, ano ang naging desisyon? Alisin yung problema. So ito po ay gagawin na naming double wishbone. Ayan, naka-ready na yan dyan. At kapag po ito ay ginawang double wishbone suspension, mga kapatid, papalitan ko na rin yung kanyang gearbox. Ito. So hindi na tayo maglalagay ng gearbox. Tapos yung kanyang center link, aalisin na rin yan. Bakit pwedeng lagyan ng rack and pinion ang mga crosswind? Talagang naka-ready na po yan sa rack and pinion. Tulad ng mga IPB at mga unang modelo ng D-Max, lahat po yan ay naka-rack and pinion. Parehas lang ho sila ng makina, 4JA1. Pero itong crosswind, saka yung mga lumang Isuzu Fuego, hindi po yan mga naka-rack and pinion, naka-gearbox. So yung pwesto ng rack and pinion, yun lang din yung pwesto mismo nitong center link. Kaya talaga may pwesto siya doon. So kapag po kayo ay nag-install ng rack and pinion, nag-upgrade kayo ng rack and pinion sa inyong mga crosswind, sa inyong mga Fuego, mayroon talaga siyang pwesto ron. At ang inilalagay ko pong rack and pinion dyan, ay yung gamit ng Montero na 4x2 lang. So,
Kung magdidesisyon kayo, gusto nyong ipagawa dyan sa lugar nyo, maglagay kayo, mag-upgrade kayo ng rack and pinion, ang bibili nyo po yung pang Montero. Kasi po, yung pang D-Max, wala pong available na repair kit. Ginamit ko na po yon yung pang D-Max. Kaso, nung nagka-problema, yung rack and pinion, wala akong mabiling repair kit. Kaya ang bibili nyo po ngayon na rack and pinion na pang convert nyo or pang upgrade nyo sa inyong mga crosswind ay yun pong pang Montero na 4x2. Oh, mga kapatid, ngayon pa lang uuwi itong mga kababayan ko. Hindi, kaprobinsya ko, taga San Mateo, Rizal po yun. Ano ba yung ginawa sa kanya, sir? Ang dami yung ginawa eh. Yung PMS. PMS, nag-cleaning kami. Naka-EGR kasi yan eh, no? So, nag-cleaning, pati yung mga stud bolt nyo. Palit, pati mga belts, palit. Mga belts, palit lahat. Kasi kabibili nyo lang, no? Pero ngayon, nung pag namin, may malakas naman nagbago, nag-improve ba? May hatak ang lakas. Lumakas na. Yun. Yung preno lang, medyo sabi naman niya, walang problema kasi lalapat yan. Lalapat pa kasi mga bago. Bago pa yung mga pads. So yun, tapos yung kanyang barbula nagkaroon ng hukay. So yun yung next natin. Yun na, top overhaul na, no? Kasi malalim na yung pumantay na dun sa washer eh. Anong pangalan mo, kuya? Ramil Santos. Kuya Ramil Santos, tapos si Kuya Manuel Santos din. Yun, magkapatid kayo. Yun. Magkapatid diyan sa San Mateo, uuwi na po sila. Sir, maraming salamat. Balik kayo ha. Balik kayo. Kung kayo po ay nag-set up, mga kapatid, dapat siguraduhin nyo yung gagawa ng setup nyo ay marunong po talaga pagdating sa mga bagay na to. Dahil kung mapaparis kayo dito sa mga welding na to, na hindi talaga naikabit yung mga tamang pyesa, tamang tornilyo at tamang mga sukat, magiging delikado po ang buhay nyo. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.